Maupo ka, Yula. Nasaan si Matthew? Natutulog pa rin ba siya? Oo. Nabalitaan ko naghahanap ng apartment si Matthew. Ayokong lumipat siya. Malaking kahihiyan kung titira siya sa ibang lugar. Siya ang nag-iisa kong anak na lalaki. At siya ang dapat na tumira sa bahay. Iniutos ko na ayusin at palakihin ang dating kwarto niya. Kaya lilipat na kayo mamayang gabi sa bahay. At isa pa, hindi pa nagkakamalay ang papa niya. Hindi maganda na gumagastos kayo ng malaki dito sa hotel habang nakaratay pa ang ama niya. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan mo ba ako, Yula Shin? Oo, naiintindihan kita, Mama. Alam mo, na hindi pa rin kita tinatanggap bilang manugang. Kung talagang gusto mong tanggapin ka namin bilang parte ng pamilya namin, dapat sumunod ka. Tsaka ako na pag-iisipan kung makakaya ba kitang tanggapin. Aalis na ako. Umuwi kayo sa bahay. Ikaw ba yan, Matthew? I'll see you again tonight, honey. Anong ginagawa mo rito ng ganito kaaga? I'm sorry. Ina nga pala kita. Kaya dapat tawagin kita Mama. Okay. Ma, ano na naman ang ginagawa mo rito? Aawain mo asawa ko? Hindi ba kahapon ka lang ikinasal? Bakit may kasama ka na namang ibang babae? Okay lang naman sa asawa ko. At isa pa, siya ang ayaw bumitiw sa akin. Ano ha? Kailangan ko na pala magbihis. Late na ako sa trabaho ko. Hindi ako nag-file ng vacation leave. So, see you later, Ma. Babalik ako. Yula, ito ang magiging kwarto niyo ni Matthew. Hindi ba ito ang gusto mong mangyari? Ang makatira ka dito sa bahay namin? Bakit gusto mo maging parte ng pamilya namin? Kailangan mo pang manggamit? Ano bang kailangan mo sa amin? Ano sa tingin mo ang kailangan ko sa pamilya niyo, Abby? Basta ang alam ko, hindi mo mahal ang kapatid ko. Iba ang dahilan kaya pinakasalan mo siya. Alam kong iba ang gusto mo, Yula. Mali ba? Hindi ko alam kung anong kailangan mo sa pamilya namin. O kung bakit ka nagkaganyan. Parang hindi na kita kilala. Kung ano man ang dahilan mo, Yula, sana nga magtagumpay ka. Pero alam kong kahit na magtagumpay ka, hindi ka magiging maligaya.